9:48 PM. Dito tayo sa 1 Ecom. Tawid tayo papunta dito sa Macdo. Ayan. Dito kasi yung meeting place. At sa vlog na to, pupunta tayo ng Ilocos Sur sa Auasen Falls. I've been riding a lot lately dahil kailangan nating mag-train for the upcoming long ride. This might be the longest distance for the entire time na nagsimula akong magbike. And ayaw mo nang sabihin yung pinaka details kasi medyo vague pa yung plano. Hindi pa ganun kasigurado kung matutuloy. Pero ayun, tuloy-tuloy pa rin sa training. And while we're doing training, eto isiningit natin to para at least meron tayong hike. Pupunta tayo ng Ilocos Sur at try natin experience yung Auasen Falls. Kasama ko si She and si Tonet. Medyo maaga kami sa call time. Almost 10 pa lang and 11 PM yung sinet for our departure from here sa MOA going to Sigay, Ilocos Sur. So we are expecting na 8 hours yung biyahe para makarating doon. And then based sa aking research, pagdating natin doon sa Suyo, Ilocos Sur, sakay tayo ng jeep para makarating sa jump off point where mag-start tayo ng trekking going to the Auasen Falls. AM. Ito kami sa stopover ng expressway going to Ilocos Sur. Saan ba to? Hindi ko rin alam kung nasa kami. Pero it's 2 AM and ito na yung parang breakfast namin kasi yung next stopover daw namin is doon na sa arc ng Ilocos Sur. Parang doon sa washroom na lang. Binigyan kami ng creamer kahit yung drinks namin. Coke at saka minute maid. Yung isang babae mahal nagbalik ng yung nakapack na salt. Kasi asukal yung inihingi niya pero binigay sa kanya salt. Parang tawa rin yung cashier eh. Sabi niya, "Miss, bakit binigay niyo sa akin salt?" Tapos namin kumain. Dito pala tayo sa Pura Tarlac. Ngayon lang ako nakapag-stop over dito kaya di ako ganun ka-familiar. Saka halatang bagong-bago pa. Tingin ko mga 4 hours pa ang babiyahihin natin bago makarating sa Ilocos Sur. Okay. 6 AM, dito na tayo sa Ilocos Sur Arc. And dito tayo magsi-CR. Yun na yung pinaka-routine kapag pupunta dito sa Auasen Falls. Tara, CR. "6:57 AM. Dito na tayo sa Barangay Ursadan, Suyo, Ilocos Sur. So from here, sasakay tayo ng jeep para makapunta tayo sa Sigay, which is kung saan yung jump off point papunta dun sa Auasen Falls. Yung mga jeep parang katulad ng mga jeep na sinasakyan kapag aakyat ng Mount Pulag. From Kabayan papunta dun sa jump off point. Start na tayo ng pagsakay sa jeep. Pwede mag-top load sa taas. Mabilis lang yata yung pagpapatin na yun. Lilipat ba? Hindi. Okay. Kala ko lilipat eh.
medyo mahaba-haba yung rin. And then, medyo matarik yung pataas. Even na nare-rentahan na parang charging pole is 20 pesos lang po. 7:44 AM. Start na tayo ng trek. Nagkaroon ng short na briefing about how the trail would be. Start pa lang ng trek. Tayo sa Hanging Beach. This is my first time here sa Ilocos Sur. And ayan, ang ganda. Simula pa lang ng trek namin, namamangha na ako dito dahil punong-puno ng vegetation. Ayan, tapos papasok pa tayo sa loob ng forest. As far as I know, based sa research ko, it's a 45-minute trek na merong steep na ahon and then lusong, but all in all good for beginner siya. And sabi rin kanina ng organizer na sinamahan namin dun sa briefing before we started trekking, meron naman daw mga trekking pole or stick na pwedeng rentahan, which is 25 pesos. And not that far from the jump off point. Kailangan natin pumunta dito sa river. Kaso na sapatos ako, so kailangan magbuhat ng sapatos. Dito na tayo sa part kung saan huling chance na makapag-CR. Ayan, nandyan siya. And dyan yata tayo dadaan pa ako. Pasok na tayo ng kuha. Pwede ng picture dito. Ganda ng landscape dito. Start na tayo ng trek. Grand Pass Protected Landscape. Sementado naman na pala. Kanya lang. Dahon siya. Still, recommended for beginners pa rin to. Yan na. Baba. After ng matarik na ahon na yon na merong siko, ayan, dito naman merong hagdan. So lusong siya ng ilang meters, tapos pababa, ito meron ng hagdanan sa baba. Sa gilid kasi bangin. Hirap magtiwala sa sapatos ko kasi running shoes to, rubber shoes pala, wala siya masyadong threads. Ayan, unlike dun sa Kruberg, meron siyang pangkapit. Kanya lang, wala pa tayong kapalit dun sa Kruberg. Look at me! Mal! Mal! Ano? Una ka. Una ka, sunod ako. Hindi. Dito ako sa gilid. Hindi naman siya ganun kadulas eh. Sige. Hindi kasi yung tsinelas ko talaga madulas na. Sandals. Sandals. Yup, galing nito nito eh. Parang Mission Impossible eh. So pala to. So, hindi siya dire-diretsong sementado, pero at least diba, yun nga lang, would suggest na gumamit ng shoes na pang hiking talaga, yung merong maayos na traction. Sa akin kasi medyo hirap ako gawa ng Adidas number 1 ako. Adidas number 1. Tayo sa pila. Ganda.
Tingin dito. Okay, follow. Here next to life. What is life to offer me? Tawa-tawa ka dyan. Corny. Wala kang nagong Ano? Hola. Wow, English. We're done taking pictures dun sa mismong pinaka spot dito, yung famous spot. Baba na tayo dun sa pinaka baba ng falls. Yan. It's 10:02. We're here at the ground. So, ito yung second na river crossing. Kasi lumabas kami ng second. Ang manok ni San Pedro. So, bago kami umuwi, dumaan kami dito by 6 PM sa isang grape farm. Bali, mga grapes dito ay ginagamit daw for wine. And maraming mga dried fish na pwedeng tikman. Ayan. So, let's check it out. Dito sa part na to, mga gulay naman. Ayun o. Upo. Doon sa kabila, mga ampalaya. Meron pang malaking manok o. Ayun, dito yung mga product nila. Sige, next na yung may tama. Saro? Ma'am, pasok po. Kuha kayo ng baso niyo, ma'am. Practice lang muna tayo. Mga katas po ng ubas. Madam. May mangustin pa po, ma'am. Practice lang ba?